Na-topic na natin about platform business model, na-topic na natin about distribution, na-topic na natin about software business model. Ngayon naman, about manpower business model. Tungkol sa school, manpower, opo. Negosyo din ang school, mga kanegosyo. Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung ninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. At bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Paano kumikita ang manpower ng school, mga kanegosyo? Kwento ko lang. Way back 2015, 10 years ago, nung naitayo ko yung negosyo kong sari-sari store, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines sa Quezon City, mga kanegosyo. After ko graduate, nagbo-boarding house lang kasi ako sa malapit sa school. Taga Cavite kasi ako, mga kanegosyo. Sa Cavite ako nag-elementary to high school at napagdesisyon ako na sa Manila naman ako mag-aral. After ko ng college, nag-work ako as a sales. Ilang taon din ako sa pagtatrabaho ko ng sales. At napagdesisyon ako na magninegosyo ako. Hindi masama ang pagtatrabaho, mga kanegosyo, marangal po yan. Hindi tayo dito yung ibang mga content creator na kala mo makasabi ng porket nagtatrabaho ba't mo pinili yan? Parang ganun. Hindi porket nagninegosyo ka, masama na yung nagtatrabaho. Mga kalokohan nila. At napagdesisyon ako nga magtayo ng sari-sari store. Bakit sari-sari store? Kasi madali buksan, hindi ako marunong magluto. Ang purpose ko lang nun talaga matuto. At nagkataon, mga kanegosyo, tinayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. At nagkaroon ako ng community. Ang community ko is mga college student. Sa TIP kasi, mga kanegosyo, kilala yan sa engineering na course. At mas marami yung kumukuha ng engineering na course. Kumbaga, ayan yung pride ng TIP. Kumbaga, from Mapua, TIP na yan Kaya, ang bagsakan ng bumabagsak sa Mapua, TIP. So, karamihan ng mga tumatambay sa akin na college student, puro ang courses is engineering courses. Kasi yun nga yung pinopromote talaga ng TIP, yung engineering courses. Ang school pala, mga kanegosyo, is negosyo rin. Bakit? Dahil mas pinopromote ng school na magtrabaho ang estudyante kaysa magnegosyo. Halimbawa, ang TIP kilala sa engineering na courses. At syempre, bukod sa graduate, marami rin nakakapasa at nagtatap sa board exam sa engineering. Kaya, mga kanegosyo, ang pinoprovide ng school is nagpo-provide sila ng mga top engineer na graduate sa mga kumpanya. Kumbaga sila naman yung nagdi-distribute ng mga graduate ng engineer na magagaling, fresh grad na magagaling sa mga kumpanya. At sa pamamagitan ng pag-supply nila ng school na mga magagaling na engineer sa mga kumpanya, nakikilala lalo yung school ng TIP, mga kanegosyo. Although hindi sila directly na kumikita doon sa pag-hire ng kumpanya sa graduate ng TIP, pero napopromote naman yung school. So that, mas maraming nag-e-enroll na engineering ang gustong kurso sa kolehiyo, sa school ng TIP. Pero negosyo pa rin nila yon. Consider na manpower. Hindi nga lang sila directly na kumikita doon sa mga college student na gumagraduate or tulad sa mga security guard na
na susupply nila sa isang korporasyon. Kumikita naman sila kasi nadadagdagan yung mga enrollees nila dahil nga sumisikat yung school ng TIP sa engineering courses. Doon naman sila kumikita. At ang school ay isang negosyo din, manpower business, level 2 business model. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin natin i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Kung hindi natin na-applyan ng franchising yan, applyan natin ng manpower yan, mga kanegosyo. At ang tao, pwede rin tayong kumita sa kanila sa pamamagitan ng pag-supply ng pangangailangan. Halimbawa, ayun nga, security guard or mga graduate ng engineering, negosyo pa rin yun, mga kanegosyo. Kaya, at panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho natin to. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment ka naman, sabihin mo sa baba, manpower, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadaan sa ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.